si Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Baby girl, sandali lang ito ha. Para po sa napaka-importanting paksa po na dapat nating klaruhin. Magandang umaga po, Secretary. Hi, good morning Ted. Good morning sa ating mga tagapakinig. How are you, Secretary? Okay, always busy as usual. Opo. Salamat po naman sa inyo pong panahon and thank you. Sir, ito ho munang China funded rail projects natin na kapanayam namin si Yusek Chavez kamakailan po lamang. Sinabi niya nga ito pong itong ating pong 142 billion pesos na South Long Haul ay natigil na nga po muna dahil po sa hindi tumutugon ang Chinese government doon po sa dapat na pagpopondo na China Exim Bank dito. Maliban po dito, meron pa pong iba na mga rail projects na popondohan dapat nila na hindi na po tinutugunan ng Chinese government? Ted, meron pang dalawa, no? Aside from itong Bicol South Long Haul, yung Subic-Clark Railway Freight Line ay dapat pondohan din ng China, no? Unfortunately hindi na rin 'to natuloy, no? At saka yung isa pa sa Mindanao, no, yung Mindanao Railway, no? It's a 100-kilometer rail system from Digos to Davao to Tagum, no? So wala ding funding yan from China. So bali tatlo itong project namin na hindi masutuloy ang funding ng Chinese government, no? Opo. Ito pong sa South Long Haul project na ito, meron na daw itong study at kumpleto na, no? Pagpopondohan na lang talaga, implementasyon ang kulang. Dito po sa dalawang binanggit nyo, yung sa Subic at saka dito po sa Tagum. Ay, meron ding study yan. Ted, approved na yan ng National Economic Development Authority, no? And part yan nung tinatawag natin na 197 infrastructure flagship projects of the government, no? So may mga study na rin yan and siguro baka kailangang i-revisit natin dahil posible na magkaroon ng change in cost, no? So okay, so dito po sir, itong papunta po ng Bicol, wala pa hong actual civil works to, di po ba? Wala pa, no? More of study, no? In fact, Ted, may kaakibat na loan yan, no? Merong isang loan na binigay sa atin ng China. It's a 14 billion peso loan, no? To assist us, no? Doon sa project implementation, no? Sila yung mag-oversee, sila yung project management group that will handle the project, no? Merong 14 billion peso, no? Hindi naman natin nagamit lahat 'yan, no? Dahil wala pang actual na construction, no? But yung mga study na ginawa ay meron na tayong nagastos ng almost 1 billion pesos, no? Opo. So itong tatlong ito, pare-pareho po ito na approve ng NEDA at may kaukulan na pong study. Tama ka, Ted. May kaukulan na rin study yan. Okay, opo. So sir, when you say study, ito po ay engineering study, feasibility study, lahat na po, meron na po ito. Just a matter of funding. It's a matter of funding and implementation, no? Okay. So opo, so kung ganun po, yung study na ito, Chinese firm din ang gumawa. Yes, oo. No? Yung although yung study sila ang gumawa, ni-review ng Philippine government, no? Naproban din yan ng National Economic Development Authority during the last administration. Ano po ang komplikasyon nito kung iba na ho ang magpopondo nitong proyekto na ang study ginawa po ng China? Ito na nga, sabi ko nga, baka kailangan i-revisit natin, no? Kasi pag ang China mag-i-implement, merong tinatawag na yung Chinese content, no? Yung certain equipment will come from them, no? Technical assistance will come from them, no? But pag iba na ang mag-i-implement, for example, ang mag-i-implement ay Japan, kailangan natin ng mga Japanese consultants din, no? Dahil meron silang separate standards, no? Although hindi naman siya ganun kakomplikado, no? So
ito hong China, sino po ang actual na conduit natin dito, government to government, sa pag-uusap po nitong loan na ito? DOTR po ba o Finance Department o NEDA? Ang nakikipag-usap doon sa mga Chinese authorities ay ang Department of Finance, no. Pagdating sa mga loan arrangement, no, ang department na nag-handle ay ang Department of Finance, no. But kumukuha sila ng mga impormasyon na kailangan nila from the Department of Transportation, no. But yung actual negotiation, actual communication is with the Department of Finance. Opo. So dito po, ano ho ang sabi? As in, sumulat ang Philippine government asking for the release of loan? Ano po ang eksaktong pangyayari po dito para sabihin natin na hindi na ito popondohan ng China? Meron ng formal letter ang Department of Finance, no, tungkol dito sa Bicol South Long Haul. Sinasabi ng Department of Finance na hindi na interesado ang Philippine government, no, to get the loan, no. That's why kami naman we're working with possible other funders, no. Ang pwedeng mangyari diyan, Ted, no, ito ay susuportahan ng gobyerno natin, no, coming from yung ating budget, regular budget, at pwede pa rin tayong magkaroon ng tinatawag na official development aid from another country. And another option is for the private sector to participate, no, in the financing of this project, no. So, sir, ang pag-aaralan namin ngayon ay suporta coming from the government, suporta coming from official development aid, and from the private sector. No? okay. Pero marami tayong mga ganyang proyekto. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Para po sabihin ng Philippine government na hindi na namin itutuloy itong loan na ito, ano yan? Dahil sa nabagot na tayo kahihintay sa kanila? O paano po? Isa yan, ano, dahil siyempre kailangan din nating ituloy itong proyekto, no? Hindi naman tayo pwedeng maghintay ng forever na maghihintay tayo sa kanila, no? Since parang hindi na masyadong interesado rin ang China. Kaya ang gobyerno natin ay naghahanap ng ibang source of funding, no? Habang bawat delay, dagdag gastos because of inflation. Yes, habang nadidilik yan, pwedeng tumaas yung cost. Alam mo naman, maapektuhan niya ng inflation, pagtaas ng mga materyales. So, kailangan sana magawa natin itong mga proyekto so as soon as possible dahil kailangan talaga ng ating mga mananakay ang maayos na train system. Opo, yes sir. Yung nga po, hindi na ho natin kinakailangan pa pagtalunan yan. Kahalagahan po dito sa tulong nga sa ating pong mga mamamayan. Geopolitical factors ito, Secretary, meaning may kaugnayan sa West Philippine Sea. Sa tingin ko, hindi naman. No? Kasi yung pag-uusap namin dito sa Department of Finance and sa Chinese government, matagal na yan. No? Even before magkaroon tayo ng ganyang problema. No? Opo. Sige po. So sir, sa ngayon, kung 142 billion, for example, itong South Long Haul na dati pong assessment po sa cost nito, kaninyo may order pinag-uusapan dito or perhaps Korean Exim Bank. Pero in this case, ba, 142 billion, hindi kakayanin to ng GAA? Kasi hindi naman to agad isang baksak na ponduhan eh. Inut-inut naman ito eh. Baka mahirapan din ng gobyerno natin na pondohan lahat to, no? Dahil marami rin naman kasing project ang gobyerno natin, no? As I have mentioned, merong 197 flagship infrastructure project ang ating gobyerno and kailangan talaga ng tulong ng maraming sektor para ma-finance ng mga project na to. Opo. Ano po ang balak ngayon yung gawin dito? Gaano kabilis yung proseso ng paghahanap po dito ng posibleng magpopondo? Well, meron na kaming kausap, no? Of course, hindi pa muna namin mai-divulge yung kanilang identity, no? Dahil nag-uusap pa kami. In fact, nag-uusap kami ng presidente tungkol dito just I think tong Tuesday or Monday, no?
may kausap na rin kami na isang Asian ambassador, no? Na willing na suportahan tong project na to. Opo. Kasi po kung ito lang po specific, 142 billion itong napakaganda na mula diyan sa Calamba hanggang doon na nga po sa Bicol. Hindi ba ito kakayanin ng PPP ho na lamang, grupo ni MVP, RSA, pagsasanibin, mga ganon? Posible rin, no? Posible rin, pero napakalaki nitong amount na to, Ted, no? Opo. Sige po. So, sir, sa ngayon po na sitwasyon na tatlo itong major na mga rail projects natin, yung pong iba, yung pong papunta sa norte, itong North Rail ho natin, kumusta po? Yung North Rail naman, dahil bagong project to, kailangan gawan natin ng feasibility study, no? Kasi kailangan na mapag-aralang mabuti, no? Yung ginagawa kasi natin ay yung tinatawag natin na talagang feasibility study na papasa sa mga financiers, no? Hindi yung basta-basta feasibility study lang, no? So yan ang ginagawa namin. We have already secured funding for the feasibility study, no? This will be supported by yung ating PPP Center, no? Yung Public-Private Partnership Center. Opo. Meron silang mga nakalaan na pondo para sa mga mga feasibility study, no? Na talaga namang maayos, no? At tatanggapin ng mga possible funders, no? Opo. So, sir, sa ngayon po, ano lang ang tumatakbong proyekto na matatapos so far ngayon na usapin po ng release ng tren na gumagamit po ng PNR na linya? Ito yung North-South Commuter Railway, no? This is the 147-kilometer rail system from Clark to Calamba, no? Full blast na ang construction yan, no? Siguro makikita nyo naman pag dumaan kayo sa South Luzon Expressway, makikita nyo yung mga poste, no? Yung mga viaduct, no? Dito sa bandang Bulacan, no? Ay makikita nyo na talagang almost 24 hours yung trabaho ng ating mga contractors, no? Opo. Sir, last na lang po ito. Alam ko po meron kayong importanteng event. Sir, nagbanta ang piston naman ngayon ng nationwide na welga para po dito sa deadline ng Jeepney Modernization Program. Ano po ang inyong tugon dito? Alam nyo, sa Friday, meron kaming dialogue na naman, no? Tungkol dito sa implementation ng ating tinatawag na PUB Modernization Program, no? Siguro dapat maintindihan talaga. Ang problema kasi, Ted, no? Ang akala nung marami na pag sinabi natin na ang deadline ng December 31 ay hindi na magkakaroon ng pagpapatuloy ang pagpatakbo ng mga lumang jeepney, ay hindi naman yun ang ibig sabihin no? Yung deadline natin ay yung deadline to consolidate, no? Ang gusto kasi ng gobyerno ay itong mga drivers, operators natin ay magsama-sama bilang isang korporasyon or cooperative, no? Para they can work together, no? Napakaganda po kasi nung idea na magtutulong-tulong yung mga drivers at mga operators bilang isang cooperative o isang corporation para mas maayos yung kanilang pagpapatakbo ng kanilang mga sasakyan, no? Pero ang hindi ibig sabihin na ang deadline December 31 ay wala ng lumang jeepney, no? Papayagan natin silang mag-operate as long as it's roadworthy, no? And habang kasi Ted, hindi mo naman basta-basta pwedeng paalisin yung mga jeep, no? Kung wala namang kapalit, anong sasakyan ng ating mga mananakay, no? Kaya yun ho ang ini-explain namin doon sa mga hindi masyadong naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng deadline, no? Ang deadline ay para mag-consolidate, no? Alam niyo po, 70% na sa buong Pilipinas nag-consolidate na, no? So, pang 8 beses na kasi na-delay po ito, no? Nag-start yan nung previous administration pa. Every time na magkaroon ng deadline, na-i-extend, no?
dito po sa aming administrasyon ay pangalawang extension na rin to. No? Opo. Kaya nga sabi namin siguro mas mabuti talagang higpitan na natin, wag na nating i-extend yung deadline for consolidation. Sige po. Opo. Sec, salamat po Sec Jimmy sa inyong panahon. Sa uulitin po pag mahaba-haba na hong ating panahon para po magkaroon tayo ng mas mahabang talakayan sa kapakanan po ng ating mga kababayan na umaasa nga po sa mga proyekto under the OTR. Salamat Ted. Tawag lang anytime. Opo, mabuhay sir, mabuhay. Ingat po kayo. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.